Kung sasabihin kong may 5 minuto ka na lang para lumikas or mag-evacuate, ano ang 3 bagay na una mong dadalhin or bibitbitin? Kapag may paparating na malakas na bagyo, ano ang una mong ginagawa? Nagcha-charge ka ba ng cellphone? Bumibili ka ba ng dilata? Nag-iipon ng tubig? O nag-aantay ka na lang na sana hindi malakas ang paparating na ulan? Alam mo, ang totoo, maraming buhay ang naliligtas, hindi dahil mahina ang bagyo, kundi dahil handa ang pamilya. Kaya ang tanong, kung ngayong gabi dumating ang isang malakas na bagyo, handa ba talaga ang pamilya mo? Alam mo, hindi lahat ng bagyo ay pare-pareho. May mga bagyong mahina, pero may mga bagyong nagdadala ng matinding baha, landslide at malalakas na hangin. Hindi natin kontrolado ang lakas ng bagyo, pero kontrolado natin ang ating paghahanda. At ang paghahanda ay hindi lang para sa mayayaman. Kahit simpleng pamilya, pwedeng maging handa. Ano nga ba ang dapat nating paghandaan bilang isang pamilya? Una, dapat meron tayong emergency bag. Hindi kailangang mahal ang laman nito. Basta ang mahalaga, kumpleto ito ng pangunahin natin pangailangan. Meron ditong bigas, may tubig na maiinom, mga pagkain hindi madaling masira, flashlight, extra batteries, yung power bank, first aid kit, pwede rin na may kandila at saka posporo or lighter, maintenance medicines, kung may baby kayong kasama, yung kanilang diaper at saka yung kanilang gatas, face mask at alcohol kung kinakailangan, whistle or pito para just in case matrap kayo, makakahingi kayo kaagad ng tulong. Of course, yung inyong ekstrang damit at jacket, kumot at mga tuwalya. Ikalawa, kailangan ay i-secure din natin yung mahahalaga nating dokumento, kagaya na lang ng mga birth certificates, marriage certificate, yung mga ID, yung mga gamit ng mga bata sa school, yung mga ATM cards, land titles, at iba pang mahalagang papeles. Kagaya na rin kung may mga sasakyan kayo, kailangan yan nakalagay sa isang waterproof na envelopes or ilagay po ninyo sa Ziploc bags. Kung maaari, magkaroon din po kayo ng mga digital copies just in case hindi talaga maiiwasan na mabasa ito or kung may mangyaring hindi maganda, at least meron kayong backup na copy. Third, dapat alam po natin yung evacuation center ng inyong barangay o yung pinakamalapit diyaan kung nasa subdivision man kayo. Huwag nating antayin na tumaas ang baha bago pa tayo magde-decide or magtatanong. Kailangan alam mo kung ano yung pinakamabilis na ruta. Sino ang tatawagan kapag may emergency? Dahil alam mo, yung ilang minutong paghahanda ang nagliligtas ng buhay. Pang-apat po, kailangan mapag-usapan at maging ready kayo bilang isang pamilya. 'Pag nagkaroon ng emergency, sino ang kukuha sa mga bata? May kasama kayong senior citizens, sino ang mag-aalalay sa kanila? Sino ang magdadala ng emergency bag? Sino ang magpapatay ng mga breakers? Paano kung mawalan ng signal? Mas mabuti na pag-uusapan niyo na ito bilang pamilya bago pa man dumating ang sakuna. Next po, ang fifth ay wag nating kalimutan yung mga alagang hayop kung meron man. Yung mga may alagang aso at saka pusa, isama po natin sila sa plano. Gayun din yung may mga farm animals kagaya ng mga manok, baboy, baka, or may mga kabayo. Kasi 'di ba, nakikita natin sa news, yung mga alaga nating hayop ay napapabayaan po sila. So kung maghahanda kayo ng pagkain at tubig para sa inyo, mag-ready din po kayo ng para sa kanila. And kung meron man tayong mga hayop na nakakulong sa labas ng bahay, make sure halimbawa, sabihin sa news na mamayang gabi dadating. So mga hapon pa lang, i-ready niyo na yung kulungan nila, takpan niyo na po ng mga plastic, ng trapal, or mga lumang tarpaulin para hindi kung kailan nandiyan na yung bagyo, tsaka niyo pa lang sila ise-secure. Kapag handa ang pamilya, mas maliit po ang possibility na matataranta tayo. Mas mabilis ang paglikas kung kakailanganin, at mas mabilis din po tayo makakabangon pagkatapos ng bagyo. Ang paghahanda ay na hindi po nangangahulugan na siguradong wala ng problemang mangyayari, pero malaking tulong po ito para hindi lumala ang sitwasyon. Lagi po nating tatandaan na ang disaster preparedness ay hindi po lamang trabaho ng ating gobyerno. Siyempre responsibilidad din po natin 'yan bilang mamamayan at bilang pamilya. Pero mahalaga rin pong itanong, may maayos bang early warning signals or systems sa inyong barangay? May regular po bang disaster drills? May sapat po ba tayong evacuation centers? Dahil ang pinakamabisang paghahanda ay ang pagtutulungan po ng community at ng pamahalaan. Kung sasabihin kong may 5 minuto ka na lang para lumikas or mag-evacuate, ano ang 3 bagay
na una mong dadalhin or bibitbitin? At sa tingin mo, ano pa ang dapat idagdag sa emergency bag ng bawat pamilyang Pilipino? I-comment mo ang iyong sagot at baka makatulong ito sa iba pang makakabasa. Lagi po nating tandaan na hindi natin mapipigilan ang bagyo, pero maaari nating paghandaan ang pagdating nito. Ang paghahanda po ay hindi sign ng pagiging takot, kundi ito po ay tanda ng pagmamahal para sa ating pamilya. Dahil sa oras po ng sakuna, ang pinakamahalagang maililigtas po natin ay hindi po ang ating mga gamit. Dahil madali po yan at maaaring palitan, kundi ang mga buhay. Kaya bilang isang Pilipino, responsibilidad po natin na maging handa. Makiisa po tayo sa ating community, suportahan po yung mga programang nagpapalakas ng disaster preparedness. At bilang isang botante, mahalagang pumili po tayo ng leader na hindi lang mahusay tumugon kapag may sakuna, kundi mahusay ding magplano bago pa ito dumating. Kung gusto mong maintindihan ang mga isyong direktang nakakaapekto sa buhay ng mga pamilyang Pilipino, samahan mo ako dito sa Banateros Files sa Facebook at sa Banateros 2.0 sa YouTube. I-click mo na yung follow and subscribe and ang ating notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na episode ng ating Tag-Ulan serye. At kung may natutunan ka sa video na ito ay huwag mong kakalimutan mag-like at i-share mo ito sa iyong mga kapamilya at kaibigan. Dito, hindi lang natin inuunawa ang problema. Natututo rin tayong maging bahagi ng mga solusyon. Salamat sa iyong pagsama and see you in the next one.